Magandang araw po sa inyong lahat. Sa dami po ng mga nag-inquire po at naghingi po ng payo sa akin, mga advices tungkol po sa kung paano po ang maging seafarers kahit hindi ka po marine engineering o marine transportation graduate. Naipaliwanag ko na po yan sa aking vlog po at ang kabuuan lamang po ng mga pagsasanay po ay 10 araw lamang po para sa basic training for seafarers para po makakuha ka na po ng Seaman's Book. Pero pagkatapos po pong makakuha po ng training, ng basic training for seafarers po ay naglalayong po sa 4 na topic po. Ang firefighting, PST, Personal Survival Technique, PSSR, Personal Safety and Social Responsibility, at saka po ang Elementary First Aid. Yan po ay pag-aaralan po ng lahat po actually po ng seafarers, baguhan man o datihan po ay mandatory po to sa lahat po ng mga seafarers na kuhanin. Pero po ito po ay isang prerequisite po para isang baguhang seaman po ay makakuha po ng Seaman's Book. So pagkatapos yung pong makapag-training, kung saan man training school po kayo pumasok para po sa pagkuha po ng basic training at natapos yun na po yun, kayo po ay magpapa-COP. Yun po ay para sa proficiency nyo po bilang isang future seafarer na nakapag-training na po ng basic training. So ito po ay ipapasok nyo po ito sa iyong mismo account. Ang mismo account po na inopen nyo po ito para makakuha ng SRN at para makapag-enroll po kayo sa seafaring training center ay magagamit nyo po yan. Yan na po ang permanente ninyong account. So pagkatapos nyo pong makakuha po ng certificate, i-upload na po yan ng mga training center po sa mismo account ninyo at pagkatapos po kayo po ay pwede na pong mag-apply po para sa Seaman's Book. So kinakailangan nyo po ng 1,800 yata yun para sa kabayaran po ng Seaman's Book. So ayan po, masaya na po kayo. Kayo po ay isang future seafarers. Pero ang mangyayari po ay hindi pa po ito ang pinakahuling maaari nyo pong gawin kasi po ay kayo po ay magti-training po. Ng iba't ibang klase pong training. Depende po sa agency nyo pong papasukan katulad po ng SDSD, na dagdag po at saka kung kayo po ay masasakay po sa tanker, pakukuhanin po nila kayo ng training ng mga tanker training po katulad po for example po kung pupunta po kayo sa chemical, LPG or oil tanker, yan po ay tatalakayin nyo po, kukuhanin nyo po yung mga training na yan bago po kayo maisampa po sa barko. At pagkatapos nyo pong makakuha po ng Seaman's Book ninyo, maaari nyo na rin pong asikasuhin po ang passport ninyo. Pag nakakuha na po kayo ng passport at saka nakakuha na po kayo ng Seaman's Book at kayo po ay ready na po na mag-apply, depende po sa qualification ninyo at depende po sa experience ninyo. Kung kayo po ay nasa food service, kayo po ay sa security o kung ano man pong tungkol po sa pagtatrabaho po sa barko na naaayon po sa criteria ninyo, ay mabibigyan po kayo ng pwesto po. Yan ay depende po sa interview ninyo sa mga applyan nyo pong shipping industry. Ang mga marami pong agency rito, katulad po ng UPL, Magsaysay, Jebsen, ang Royal Caribbean, yan po ay isa lamang po sa mga shipping industry po na pwede nyo pong pag-applyan. Napakadali lamang pong mag-apply kung ikaw po ay mayroong kakayahan, may kaalaman at may experience. Kasi hindi naman po pwede po na porque may Seaman's Book ka na po, meron ka na pong passport, ay makakasakay ka na po sa barko. Yan po ay bukod po sa mga training na gagawin ninyo po bago makasakay sa barko.
kinakailangan po na kayo rin ay may kaalaman sa mga trabaho gagawin niyo po sa barko. Kung ikaw po ay nagtrabaho po sa fast food, o nagtrabaho ka sa hotel, nagtrabaho ka sa casino, security guard ka, o kaya entertainer, yan po ay magagamit nyo po yan sa barko. Dahil napakarami pong pwesto na pwede nyo pong maging trabaho kung kayo po ay qualified. Mga entertainer po, mga Pilipinong entertainer, singer, dancer, nurses, doctors, marami pong mga kailangan po sa barko. Halos lahat nga po ng posisyon eh. Depende nga lang po sa experience ninyo at kung paano nyo po i-bargain po ang sarili ninyo, paano nyo po ipakilala ang sarili ninyo, ano pong qualification kayo mayroon. Kaya yan po ay sinasabi ko po sa inyo na pwede kayong maging marino kahit na sino po, babae, lalaki. Hindi nyo po kinakailangan po maging college graduate, pero kinakailangan po ng experience po sa a-applyan nyo pong trabaho. At pagkatapos po, pag nag-apply po kayo sa trabaho at natanggap po kayo, ang gagawin po minsan po ng agency, kung wala po sa inyong nakalaan po na trabaho, ay lilipat po kayo sa ibang posisyon. Ganun po yon.